Dahil sa solar na to, kahit wala kaming kuryente, mag-iisang taon na pero hindi ako nauubusan ng charge dahil sa solar na to na plug and play na kailangan nating i-DIY, ibibilad na natin sa araw at pwede na tayo mag-charge dito ng power bank, cellphone at kung ano-ano pang gadget na pwede nating i-charge dito. Ayan, 15 watts na CC lamp. Mahigit 10 years kaming libre sa kuryente dahil dito sa kumpanya na tinatrabahuan ni tatay, libreng kuryente. Yun ngayon, nag-alaga ako ng poultry nakaraan na 3 beses ako nag-try, libre yung kuryente doon. At sila yung bubabayad yung kumpanya, libre, sinasahuran si tatay, libre yung kuryente, tubig lang hindi. Mahigit kumulang na 10 years kami na libre lang sa kuryente. Ngayon na nag-pull out na sila, mga ano na lang, mga equipments na nandito, mga heavy equipments, yung cut off mo na yung kuryente. Kasi sa araw-araw kailangan ko nang may charge yung cellphone ko kasi katulad nga sa akin na nagbablog ako, napakahirap kung walang kuryente kasi sa paggagawa ko pala ng content, consume na agad ng ano yung battery yun at mag-edit pa ako, mag-upload. Mayroon namang mapag-charge yan kila kuya, kailang pabalik-balik talaga ako doon kung ganun yung setup ko. Ito at napalaking tulong talaga sa akin ng solar na to. Kaya gusto ko rin ibahagi sa inyo sa ganitong setup. Kahit wala kayong kuryente, kung cellphone lang, talagang goods na goods at sulit na sulit ito yung ganitong setup. Panoorin nyo lang yung video na hanggang dulo kasi isi-share ko rin yung mga tip at mga ideya ko sa ganitong setup. Gusto ko nilagay yung setup ko kasi nga simula umaga hanggang hapon, tutok na tutok sa araw direct at hindi ko na kailangan ilipat or hindi walang harang ng mga puno or niyog. Kaya dito siya maganda ilagay. Sa mahigit 4 na buwan ko na paggamit ng CC lamp na solar panel na ito yung tip na sasabihin ko sa inyo. At based na rin sa experience ko na talagang para magamit natin or yung magandang harvest natin sa solar na yan ay isa lang yung gagamitin natin. Kung mag-charge tayo ng cellphone, isa lang, cellphone lang. At wala ng power bank, kung power bank lang, wag na cellphone. Kasi dalawa ito kung makikita nyo, dalawa to, yan. Habang nag-charge tayo dito ng power bank, pwede rin natin i-charge yung cellphone natin. Pero, based na rin sa experience ko na mas okay talaga na isa lang. Kasi yung harvest niya talagang satisfied talaga ako. Malakas yung harvest niya at kaya niyang i-full charge ito ng buong maghapon. Yan o, nagbiblink-blink. Isa na lang, almost full na yan. At yung oras ngayon mag-aalauna. Totally, hindi naman talaga to, power bank ko na to, hindi naman talaga to totally drain or 0%. Talagang may natitira pa naman yan na 1 bar to 2 o minsan 2 bar, minsan 1 bar. Yun nga, pagka umaga, pagka ginamit ko ng gabi, may matira pang 2 bar, 1 bar. Tapos pagka umaga, i-charge ko naman siya. Talagang mapupull charge niya to. Pagka isa lang yung yung nakasaksak or isa lang yung gagamitin natin na naka-charge sa sa panel. Ayun yung tip na yung isi-share ko sa inyo. Ayun na rin sa paggamit ko ng CC lamp na to. Satisfied talaga ako sa paggamit nito. At yun, kahit wala kaming kuryente, hindi ako naubusan ng battery kasi may nagagamit ako. Ayun o, mamaya full charge naman to. Pagka gamitin ko naman ng kinaumagahan, hindi naman siya hindi naman siya totally talaga na-drain at ma-charge ko naman. Kasi pwede rin ito i-direct yung cellphone dito pero hindi siya advisable na direct yung cellphone na i-charge natin. Kaya mas okay kung may power bank tayo, sa power bank natin i-charge yung dito direct sa solar tapos power bank. Kasi kung cellphone, pabago-bago yung minsan yung init, minsan may ulap, minsan makulimlim, minsan uulan at hindi consistent. Okay din naman yun, pero yun nga, para na rin for safety na rin sa battery ng cellphone natin para hindi mabilis masira. Kasi hindi siya consistent yung binibigay niyang minsan malakas, minsan mahina. Kaya para mas safe yung cellphone natin, ay gamitan natin ng power bank. Yan sa ganitong setup. May power bank ipang-charge natin sa umaga, pagkagabi gamitin natin power bank, i-charge natin sa cellphone natin at hindi tayo maubusan ng ang charge. Yan yung ginagawa ko, ganyan yung setup ko sa ngayon. At yun, satisfied talaga ako at talagang hindi ako naubusan ng charge. Minsan kung umulan man, kila ko yan nakikicharge ako pero hindi naman to basta-basta maubos. Yan yung ginagawa ko. Tsaka isa na rin sa tip na yung i-share ko sa inyo, kung magamit kayo ng charger, mas okay yung maikli lang. Yan, maikli lang yung charger ko kasi nagkakaroon to ng power loss kapag mahaba. Siya matagal-tagal siya magkarga pero okay din naman kung mag-isa lang. Tulad nito, mga charger na ganito, mahaba. Ayan. Ay hindi ko siya ginagamit. Based na rin sa experience ko. Pero kung gugamit kayo ng ganito, make sure lang natin na original siya. Matibay yung original kasi may mga nabibili na ganito na mga yung maninipis ay hindi rin siya advisable katulad nito. Ayan o, yung mga mumurahin lang kasi mabilis tong
mag-loose sa loob. Tapos yun yung tendency yun, sisirain yung chip kasi nga minsan nag-short circuit na, di natin alam, nakaka-charge na tayo. Di natin alam na nagdidikit na pala yung sa loob niya, kaya yung mga ganito na local lang, hindi ko ginagamit. May malilit din naman to eh, maikli. Ito, original to. Kaya ayun, yung ginagamit ko, dapat maliit or maikli yung kanyang charge dyan, na sakto lang talaga na ano siya, ma-charge natin kasi para siya kakain ng current or power loss. Ito yung isang charger ko. Sa Rumos naman to. Ito yung isa. Full charge na to. Yung isang power bank ko na to. Sa CC-lamp din siya. And dalawa yung binili ko. Kailangan may reserve talaga ako. Kasi pa nag-edit man ako, mag-edit pa, pagtapos mag-video, mag-vlog, nagko-consume talaga ng battery. Mabilis malubat yung cellphone ko. Pero ayun nga, dalawa yung ginagamit ko para in case man na may isa pa ako. Ito, full charge na to. Oh. Yung ituturo ko sa inyo at gusto ko rin share sa inyo na yun nga, na kapag ka nagamit kayo ng CC-lamp na to, isa lang gagamitin natin. Kasi pwede ko naman to gawin dalawang power bank. Halimbawa ito, magcha-charge ako dito. Tapos i-charge ko rin to yung isang power bank. Magcha-charge ito. Magcha-charge siya pero yung current maghahati sila, yung 5 volt in 1 ampere maghahati pa to dito sa dalawa na to. Magbibigay dito sa kabila tapos sa kabila, kaya hindi rin siya masyadong magamit yung harvest niya kasi nag-aagawan sila o hati pa siya. Kaya yung ginawa ko isa lang talaga. Tapos yun nga, sa buong maghapon kaya niya rin talagang full charge ito, basta hindi lang totally drain yung ating power bank. Kaya yung ginawa ko sa akin, para magamit ko rin yung isang power bank ko pa na Rumos, yung unang binili ko, ay bumili na rin ako ng panibagong panel. Dalawang CC-lamp yung binili ko. Yung unang ginawa ko ng vlog, kung gusto niyo panoorin yun simula, ginawa ko ng content dyan, may lalabas na link sa screen. Ginawa ko yun, yung mga unang ginawa ko. Ito yung kasama to sa nireview ko dun, yung unang panel na nireview ko. Tapos yung nakarang nagbili ulit ako tapos nagbili rin ako ng isa pang power bank para yun nga, hindi talaga mauubusan ako ng charge. Ito full charge na to. Ito yung mga ganitong flashlight, pwede natin i-charge yan dyan. At ito yung AirPods. Yung mga cellphone natin na kaya yung mag-charge yung mga 5 volt in 1 ampere, pwede yan dito. Tapos dito naglalabas to ng 9 volt. Ayan. Hindi ako naubusan ng charge dahil sa ganitong setup lang. Kung gusto niyo ng ganitong setup, pwede nyo gayahin din, kasi nga kaysa sa mag-DIY pa tayo, kasi yun yung iniisip ko dating nawalan kami ng kuryente, mag-DIY ako, bibili ako ng 100 watts, tapos bibilihan ko pa ng back converter, tapos para makacharge yung aking cellphone at power bank. Pero mag-DIY ka pa. Pero yun nga, sa CC-lamp na yan, napakalaking tulong talaga sa akin, kasi yun nga, wala na plug and play na siya. Pag binilad natin, ay ready to use na, nag-charge na yung yan, nag-charge na yung flashlight natin. Sa ganitong setup, napakalaking tulong talaga to para sa akin. Gumagawa pa ako ng vlog, mahirap para sa akin na nawalan ng kuryente. Kaya simple lang siya pero napakalaking tulong sa akin. Meron lang tayong CC-lamp na 15 watts, may power bank. Tapos yung tip na i-share ko rin sa inyo, isa lang yung i-charge natin dito para talaga yung harvest natin, makukuha niya talaga lahat. Tapos yung gagamitin nating wire, kung mayroon tayong ikli lang na wire, yun na yung gagamitin natin, huwag yung mahaba katulad nito. Tapos dapat tutok siya, yung panel natin dapat nakatutok sa araw. Especially talaga kung hindi siya nakalapag lang natutok simula umaga, 45 to 90 degrees, paghapon yung panel natin dapat tutok sa araw. Hindi siya naharangan ng puno, ng niyog, ano man dyan, para talaga yung goods yung harvest natin. At nakatulong sa akin yung ganitong setup. Kahit wala kaming kuryente, hindi talaga ako nawawalan ng charge. Kahit isang power bank lang na 20 mAh. Tapos solar panel na ito na CC-lamp. Pwede rin cellphone, kung wala tayong power bank at cellphone pwede rin, pero yun nga, mas advisable talaga na may power bank tayo para hindi masisira yung cellphone natin.